Isang magandang araw sa inyong lahat. Purihin ng Diyos at tayo ay nakatawid sa isang malaking pagsubok na dumaan sa ating bayan. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Ito ay nagdala ng pangamba dahil nga sa inaasahan na ito ay magbubunga ng posibleng maraming kasiraan. At salamat sa Diyos at marami sa atin ay nakaligtas sa epekto ng isang napakalakas na bagyo. Sa kabila ng maraming mga kababayan ang naapektuhan din at marami ang dumanas ng mga hirap ng dahil dito. Karagdagan pa ay nagpapatuloy ang malawakang paglaganap ng karamdaman na hanggang ngayon ay hinahanapan ng lunas. Pagsubok, yan ay sangkap ng buhay ng tao. Sa Ingles madalas ay tinatawag nating trials. Alam na natin na ang pagsubok ay normal na sangkap na ng realidad ng pamumuhay dito sa mundong ito. Lahat tayo nakakaranas niyan. Ang ilan mas madalas kaysa iba. Ang ilan mas mabigat o mas mahirap ang kanilang mga pinagdaraanan na pagsubok. Ang mga ito'y dumarating sa iba't ibang anyo. Madalas nakapagdadala ito ng mga di magandang pandama. They provide or they bring discomforts, irritations, fears, pain, and even harm. Yan ang kalikasan ng pagsubok. Yan ay totoong-totoo para sa atin. Sa buong mundo, sa ibang mga dako, nakaranas sila ng mga hindi lang bagyo, kundi mga lindol. Nakakaranas ng mga kaguluhan din. Merong mga pagsubok na dumaraan sa anyo ng mga sakuna sa kalikasan, kagaya ng mga lindol at yung dalang kasiraan sa mga buhay at ari-arian ng mga tao. Mga bagyo, at saka yung kanyang naibubunga, mga baha, pagkasira ng mga tahanan, mga pagguho ng lupa. Merong mga karamdaman. Ang ilan ay dumarating ng pangpanahunan, yung tinatawag nating seasonal, kagaya kapag taglamig o kaya tag-ulan, dumarating yung dengue, flu, yung mga ganyang uri ng mga karamdaman. At ang ilan naman ay hindi inaasahan. Kamukha nga nitong nararanasang pandemya na ilang buwan nang nagtatagal. At merong dumarating na para bagang palawak ng palawak at parami ng parami ang nakakaranas nito na nagiging parang pangkaraniwan na lang. Kagaya ng mga nababalitaan nating nagiging karamdaman ng maraming mga tao ngayon. Marami yung mga nagkakaroon ng diabetes, maraming nagkakaroon ng kidney failure, marami yung nagkaka-stroke, nagkakaroon ng heart attack. Maging ang mga hayop ay inaabutan ng mga karamdaman, yung African swine fever. At kapag yan ay umabot sa kanila, apektado pati yung mga tao, yung kabuhayan nila. Yung nakaka-apekto sa mga lamang tubig, yung red tide, at saka yung mga peste sa mga produktong agrikultura. Meron ding mga kahirapan na nakikita natin. Noon pa man hanggang ngayon, maraming mga tao ang nabubuhay pa rin sa mahirap na kalagayan. Kulang-kulang ang kanilang mga kasangkapan at kagamitan at ang pantustos sa kanilang mga kabuhayan. Maraming walang mga trabaho o pinagkukuhanan ng regular na pananalapi. Marami yung merong mga negosyo na bumabagsak ang negosyo, yung tinatawag nilang nababankrupt. Meron din namang mga nasa anyo ng mga gawa ng tao, mga kaguluhan. Meron pa rin mga giyera sa ibang mga lugar, merong tinatawag na terorismo. Merong mga pagnanakaw, merong mga
paggawa ng iba't ibang mga krimen laban sa kapwa-tao. Yan ay sangkap ng mga tinatawag nating realidad ng buhay na itinuturing ng marami na bahagi ng pagsubok at inaasam-asam ng marami na sana'y mawala ang mga bagay na ito. Much that we would like to, we cannot address all of this at this moment. We have addressed some of this in general in previous messages in the past. Yan naman ay bahagi palagi ng pinag-uusapan natin kapag tayo dumudulog sa salita ng Diyos upang sa ganun makahanap ng gabay at patnubay. Gayunpaman, merong nais kong talakayin sa araw na ito na inaakala ko na higit pang napakahalaga na paglagakan ng pansin. There is one that I would like to address today. One that is most subtle and dangerous that needs our attention. Aking ipinapalagay na ito ay napakaseryoso, ngunit hindi kaagad-agad nabibigyang pansin. Kaya nga, napaka-delikado o peligroso na kailangang bigyan ng ating mga atensyon. So yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Kung nakahanda na kayo, ay ating pag-uusapan itong importanteng bagay na ito. Ang mensahe na aking ipapahayag sa araw na ito ay binigyan ko ng pamagat na ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ng tao. Ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ng tao. Napakarami na ng nabanggit ko kanina na uri at anyo ng pagsubok na halos lahat tayo ay pinagdaanan na. Pero kung minsan hindi napapansin ng tao na may palagi ang pinagdaraanan na hindi na nabibigyan kung minsan ng atensyon o pansin. So if you're ready, we will discuss about this most intense trial that we could ever go through. Ano ito? Ito'y ang tinatawag na tukso, temptation. Merong awit na nagsasabi ng ganito sa mga popular niyang linya: kay rami ng winasak na tahanan, kay rami ng pusong sinugatan, kay rami ng matang pinaluha. The popular song admits this, but it refers only to a very small part of this reality, which we call temptation, pagsubok. Kasi kahit ang pagsubok ay merong iba't ibang mga bahagi ng ating pagkatao ang kanyang inaabot. Kaya nga, sa araw na ito, kailangang mabigyan natin ng masinsinan at seryosong pansin itong pinakamatinding pagsubok sa buhay ng tao. At yan ay ang tukso. Tingnan natin ang nakasulat dito sa isang bahagi ng isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto upang sila'y balaan at mag-ingat sa lahat ng kapanahunan, maging kapag sila ay nag-aakala na maayos at mahusay ang takbo ng kanilang mga pamumuhay. Ang sabi niya dito sa unang Korinto, 10 kabanata, talatang 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So, ito yung sinasabi dito na pinaka matinding pagsubok. Sa Tagalog, ang ginamit ay pagsubok. Pero tingnan natin ang sinasabi sa kanyang pagkakasalin dito sa English. Dito sa New International Version, dito sa 1 Corinthians chapter 10, sa verse 13, ito ang sinasabi:
no temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Ang ginamit na pagsasalin dito sa English ay ang salitang temptation o ang katumbas niya sa Tagalog na tukso. Sa kabila nga sa pagkakasalin sa Tagalog, pagsubok ang ginamit. Ito'y espesipiko na uri ng pagsubok, ang tinatawag na tukso. Before we proceed, let us look at some preliminary matters. Ayon dito sa binasa natin dito sa unang Korinto, ika-10 kabanata, talatang 13, tatlong importanteng bagay muna ang kailangan nating tandaan. Ayon dito sa sinulat ni Apostol Pablo na binasa natin. Ang unay, ang pagsubok na ito o ang tukso ay pangkaraniwan sa lahat ng tao. Wala pang pagsubok, sabi niya, o wala pang tukso na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. That is the first important matter from this particular verse of the scriptures. Pangalawa, tandaan natin, sinabi din dito, tapat ang Diyos. God is faithful. Pangatlo, ang sinabi dito, dahil tapat ang Diyos, Siya ang magbibigay ng daan upang sa ganon tayo ay makatakas sa pagsubok o makapananggumpay dito. Ang sabi niya dito sa Tagalog, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang pagkakasalin dito sa English ay ganito, dahil ito ay ang nagbigay ng inspirasyon sa isang naging sikat na awit na ginawa ng isang manunulat at mga awit na mananampalataya, si Don Moen. Ang sabi dito sa chapter 10, verse 13, sa huling bahagi, but when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Sa matandang salin, He will make a way of escape. Dito nanggaling yung awit na God will make a way where there seems to be no way. These are very important matters to begin with, giving us a bright outlook regarding a very dark reality. Ito'y paunang kailangan nating malaman upang mabigyan tayo ng maaliwalas at maliwanag na pagtingin, pasulong sa madalim na realidad na ito ng buhay ng tao. Again, preliminary matters that we have to consider. It is common to all. Temptation. God is faithful, and God provides a way to overcome, a way of escape. Kaya nga, ang katanungan, ano itong tinatawag na paraan upang makapagtagumpay o makatakas? Some people tend to think that just because the Bible says that God will provide a way that at a snap of a finger, the temptation will just disappear, or there will be something that will let us just escape instantaneously from this temptation. Naalala ko yung mga modernong mga science fiction na ginagawang mga pelikula ngayon. It's not like these fictional portals. Sa mga science fiction makikita ninyo ay parang nakakapunta sila sa isang tinatawag na alternate or parallel universe. Nasa isang lugar sila at merong nangyayari na isang napakahirap na kaganapan o sitwasyon at parang walang matakasan. Tapos merong lilitaw na parang daluyan o parang pintuan na bilog na umiikot-ikot. Parang yung sa mga superhero movies, yung Flash at saka iba pa,
na kung saan tatalon sila doon at sila ay biglang maililipat sa ibang lugar. Kaya nga lang kung minsan ang nakakalungkot, mas malala pa yung inabutan nila kaysa doon sa kanilang iniwanan. It's not like that. This way of escape, it's not like a fictional portal where you can jump in to escape from an insurmountable predicament and transfer to another alternate or parallel universe. Sad to say, only to find out that what you entered is even worse. The best way of escape is provided in a way that many are quite unaware of. Etong sinasabi ng Bibliang ito ay kung minsan parang napakahirap intindihin sa marami. Yung God will make a way where there seems to be no way. Parang nag-i-imagine tayo. Ano yun? Paano mangyayari yun? Pero ang pinakamabuting daan tungo sa pagtatagumpay at iyong pagtakas dito sa pagsubok ay ibinigay mismo sa kasulatan. God has been giving us understanding of what temptation is, how it works, what is involved in it, who is involved in it, and how we can respond and deal with it. Yan ang ginawa na ng Diyos noon pa man. Kanyang ipinahayag sa kanyang salita ang mga bagay na kailangan nating malaman at maunawaan patungkol sa tukso. Itong pinakamatinding pagsubok sa lahat. Kung ano ito, kung paano ito nangyayari, kung saan ito nanggagaling, at kung paano tayo tutugon. Hindi kagaya nung parang oversimplified line of that popular song that I just quoted earlier. Ang sabi ng mga awit, "O tukso, layuan mo ko." As if napakadali na sabihin yon at mangyayari lang. Even some believers tend to think that all you need to do is to rebuke something and it will be gone. Only to find out that it's not always that way. Ang Panginoong Jesucristo ang nagbigay ng kalinawan patungkol dito. Sa kanyang pagtuturo sa kanyang mga alagad, nung inihahanda niya ang mga ito sa kanyang napipintong paglisan pagkatapos niyang gawin yung karapat dapat na gawin niya kung bakit siya dumating dito sa mundo, ang ialay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan, sinabi niya sa kanila na hindi na magtatagal at siya ay lilisan. Ngunit pinalakas niya ang kanilang mga loob upang sa ganon sila man ay manatili dito, ay makatitiyak sila na merong probisyon ang Panginoon para sa kanila sa lahat ng kanilang kakaharapin sa mga darating na panahon. Itong sinabi ng Panginoong Jesucristo dito sa Juan, 16 na kabanata, dito sa talatang 33. Ang sabi niya sa kanila, "Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan at pakikipag-isa sa akin." Yung kanyang pagbibigay ng mga tagubilin, ang kanyang pagbibigay ng mga babala, at ang pagbibigay niya ng mga turo. Ang sabi niya sa susunod na pangungusap, "Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibatan." So, ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila. "In this world, you will have trouble, but cheer up. I have overcome the world." Ang ibig sabihin ng trouble o pighati, kasama doon yung mga tinatawag nating mga pagsubok. At kagaya ng nasabi ko, ang pinakamatindi sa lahat ay ang tukso. Jesus showed the way of escape. He has overcome. In Him we can overcome. So, how? Tingnan natin kung paano niya pinagtagumpayan itong tukso.
Tingnan natin ang nakatala dito sa Mateo, ika-4 na kabanata, unang 11 talata. Ito ang sinasabi sa bahaging ito ng kasulatan bago nagpasimula sa malawakan at pampublikong paglilingkod ang Panginoong Hesukristo. Nung siya'y mabautismuhan ni Juan Bautista, ito yung sumunod na nangyari. Mateo ika-4 na kabanata, unang 11 talata. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng Diablo. Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya ay nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, ang kanyang mga anghel, sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan, nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala naman siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatirapa ka at sasamba ka sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sasambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Meron din namang isang nakatala pa na kagaya nito sa ibang punto de vista o anggulo naman. Sa Ebanghelyo ayon kay Lucas, ito ang nakatala. Sa ika-4 kabanata, sa unang 13 talata. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw at doon siya'y tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong yon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito." Ngunit sinagot ito ni Jesus, "Nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kadakilaan nito. Ipagkakalob ko ito. Ipinagkakaloob ko ito sa akin at maibibigay ko kanino mang naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo ang lahat ng ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin. Sila'y uutusan upang ikay ingatan. Sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paaboy hindi masasaktan." Talatang 12. Subalit, sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Talatang 13. Napaka-importante nito. Pagkatapos tuksuin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis ang Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Ano ang paunang kailangan nating makita? Ito'y naglalarawan ng daan ng
pagtatagumpay ng daan ng pagtakas laban sa panunukso. Ang Panginoong Hesus ay tinukso. Tayo ay tutuksoin din. Sinabi na ni Apostol Pablo, lahat ng tao ay dumaraan ng tukso. Pagkaraniwan sa mga tao ito. At ang sabi doon, tinukso siya ng napakaraming beses. Kaya binasa ko yung huling bahagi ng Lucas 4 na kabanata, talatang 13. Iniwanan siya ng dyablo hanggang makapaghintay ng iba pang pagkakataon. Sa makatwid, hindi man naitala lahat dito, paulit-ulit na binalikan ng dyablo ang Panginoong Hesus upang siya'y tuksuin nung siya ay nabubuhay dito sa mundo. Kung siya na ating Panginoon ay tinukso ng maraming beses, ay tutuksuin din tayo ng maraming beses. At yan naman na hindi natin maitatanggi. Dahil katunayan, na totoong tayo dumaraan nitong mga tukso ng paulit-ulit. Gayon pa man, isang napaka-importanting bagay. Liban pa doon sa sinabi ng Panginoong Hesus na sa mundong ito ay magkakaroon kayo ng pighati. Ngunit, kayo ay huwag masiraan ng loob dahil napagtagumpayan ko ang mundong ito. Ipinahayag mismo sa isa pang sulat dito sa kasulatan na tunay nga, dumaan ng napakaraming tukso ang Panginoong Hesukristo. At ang layunin ng tukso ay upang tayo ay dalhin sa kapahamakan. Ang sabi dito sa sulat sa mga Hebreyo, dito sa 4 na kabanata, sa talatang 15, ito ang kapahayagan patungkol sa naging buong buhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya dito, Hebreo 4 na kabanata, talatang 15, ang ating pinakapunong paring ito o saserdote, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya nga, kung siya'y nakapagtagumpay at siya ngayon ang ating Panginoon, makakaasa nga tayo ng tulong upang tayo rin ay makapagtagumpay. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. Ang lahat ng tao ay dumaraan sa tukso. Ang Diyos ay tapat. At sa kanyang katapatan, sa mga dumaraan ng tukso, siya ay nagbibigay ng daan upang sila'y makapagtagumpay o makatakas dito. These then are the things that we need to know and understand. Hindi maaaring makuha sa mga inaakala lang natin na malamagic na kaparaanan. Na dahil sinabi mong, tukso, layuan mo ako, na ito'y kusa lang, naaalis. O kaya dahil sa ikaw ay gumawa lang ng kapahayagan na nire-rebuke mo ito, na para bang ito'y maglalaho. Ayon dito sa ating binasa, sa Mateo 4 na kabanata at Lucas 4 na kabanata, ano ang ating matututuhan? Upang sa ganon, magkaroon ng katunayan yung sinabi ng Diyos. These things, when we know them and we understand them, provides the way of escape to overcome temptation. So that like the Lord Jesus Christ, we need not give in and commit sin. Una sa lahat, ang pinagmulan ng tukso. Yan ang dapat nating malaman. The source of temptation. Malinaw na sinabi doon na ang pinagmumulan ng tukso ay walang iba kung hindi ang Diablo, si Satanas. Ang sabi doon, dinala ng Espiritu Santo sa ilang ang Panginoong Hesus, ngunit siya'y tinukso ng Diablo. Ang nanunukso ay ang Diablo. Sa kanyang pagkakasabi doon sa English, hindi lang minsan, kundi makalawang beses na binigyang diin ang katotohanan ito. I will read in chapter 4 of Matthew,
dito sa verse 1 up to verse 3. Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Tapos sabi sa verse 3, the tempter came and said to him. So, sino ang tinawag na manunokso? Walang iba kundi ang Diablo. Ang Diablo ang siyang pinagmumulan ng tukso. Hindi ang Diyos. Kailanman sinabi ni Santiago na ang Diyos ay hindi nanunokso at hindi natutukso. Dito sa bahagi, sa likurang bahagi ng ating mga Biblia, sa Santiago unang kabanata, dito sa talatang 13, ito ang sinabi, huwag sabihin ni numan na tinutukso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Very clear. Walang pagdududa. Ang Diablo ang siyang pinanggagalingan ng tukso at panunukso. But you know what? A lot of people, even Christians, have been underestimating Satan, the devil. Sa iba, parang ang turing nila, parang isang stuffed toy lang na pwedeng ibalibag sa sahig at apak-apakan ng ganon. As if we can defeat Satan by a simple act like that. I think a lot of people are sincere. Sasabihin nila na ang Diablo ay talunan at ang Diablo ay nasa ilalim ng ating mga paa at atin lang kailangang apak-apakan. Beware. He is not like a stuffed toy that we can just trample under our feet. He is very powerful. Gaano siya kapangyarihan? Tingnan ninyo ang ating kapaligiran. Tingnan ninyo ang nangyayari sa sangkatawan. Ganun kamakapangyarihan ang Diablo. Ang lahat ng maraming mga kasiraan na nangyayari sa sangkatawan, ang pinag-uugatan ay gawa ng Diablo. A few days back, I just preached on the matter about why we suffer. And we tackled the part of the role of the devil, Satan, in these things that we go through. His greatest power is his ability to deceive. Ito yung kanyang pinaka mabigat o matinding kapangyarihan, ang kakayahan niyang manlinlang. Siya ang luminlang kay Eva at kay Adan doon sa halamanan na pinagmulan ng lahat ng suliranin ng sangkatauhan. At mula noon, wala na siyang ginawa, kundi palagi ang manlinlang sa mga taong nabubuhay dito sa mundo. At tinangkapan niyang linlangin maging ang Panginoong Jesucristo. Make no mistake. If you don't know and you don't understand, he's going to devour you. Sabi, ang leon ay parang, ang Diablo ay parang leong umaatungal, naghahanap ng masisila. Yan ang sinabi ni Apostol Pedro. Dahil siya mismo dumaan sa mga pagkakataon na nalilinlang siya. This is the first important thing that you need to know and you need to understand, so that you can find that way of escape. The source of temptation, none other than Satan himself. Yung pangalawa, the scheme of his attacks. Yung mga pamamaraan. Ano yung kanyang panukala? What is his plan of action? The plot of his tempting work. In tempting Jesus, he tried to destroy three things. Sa kanyang panunukso sa Panginoong Jesucristo, 3 bagay ang kanyang tinangka na sirain. Ito rin ang tinatangka niya na sirain
sa atin. Una, Satan attempted to destroy belief in God's Word. Ito yung tinatawag kong pagsubok sa paniniwala sa salita ng Diyos. Siya'y palaging naghahapag ng isang bagay na salangsang o kakaiba dun sa salita ng Diyos. He kept on offering something that is contrary or different to the Word of God. Kaya nga, ang sagot ng Panginoong Jesucristo sa kanya, it is written. Then, Satan also tried to twist even the Word of God. Ginamit pa nga niya eh. Sabi niya, magpatihulog ka dahil sasaluhin ka naman ng mga anghel dahil sinasabi ng salita ng Diyos. Aalalayan kanila, hindi kanila pababayaan upang sa ganon, paano man ay hindi masugatan o masaktan. But Jesus responded, it is also written upang ipakita na pinipilipit ng diablo ang salita ng Diyos. Dear friends, we must be properly equipped with God's Word, or Satan will make mincemeat out of us. Akala ng mga tao dahil merong alam na iilang mga talata lang sa Biblia ay sapat na. Baka tayo ay lampasuhin ng diablo kung ganun lang ang inaasahan natin na panlaban sa kanya. Jesus overcame because he knew and trusted God's Word rather than the devil's lies. Hindi na alam ng marami ngayon kung ano ang tama o mali. Kung ano ang totoo at hindi. Dahil salat na salat ang napakaraming mga tao sa salita ng Diyos. Salat na salat sa wastong unawa at wastong kaalaman sa salita ng Diyos. This is the first of the scheme of the devil's attack. His attempt to destroy our belief in God's Word. Panunokso sa ating paniniwala sa salita ng Diyos upang ito'y itanggi natin. Ano ang pangalawa? He did not only attempt to destroy the belief in God's Word, he also attempted to destroy obedience to God. Magkaugnay kasi yung dalawang ito eh. Pagsubok laban sa pagsunod sa Diyos. Satan was enticing Jesus to choose the kingdoms and treasures of this world without obeying God's will, in exchange to obeying God's will. Sabi niya, ito yung mga kaharian, sa akin ito, ibibigay ko sa iyo. Ikaw ay magpatira pa lang at sumamba sa akin. Actually, it's not just the worship that he's after. He is enticing Jesus Christ to exchange the will of God for the treasures of this world. Bakit dumating dito ang Panginoong Jesucristo? Dumating dito ang Panginoong Jesucristo upang sa ganon, ialay ang kanyang buhay para sa sangkatauhan. At upang kunin ang kapangyarihang pansamantalay hinahawakan ng diablo sa sangkatauhan. Jesus refused again by the Word of God. Jesus Christ overcame this temptation by obedience. Satan attempted to destroy obedience to God, but Jesus refused. At ito ay binigyan ng pagpapahayag ni Apostol Pablo dito sa Pilipos, 2 kabanata. Sa kanyang isinulat sa mga mananampalataya doon, ito ang sabi ni Apostol Pablo, magmula sa talatang 5 hanggang talatang 11. Pilipos, 2 kabanata, talatang 5 hanggang 11.
naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Ulitin ko, at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. The scheme of Satan's attack consists of three things: the attempt to destroy our belief in God's Word, the attempt to destroy our obedience to God. It is not enough to know the Word of God. We must obey the Word of God. Marami ang nakakaalam ng salita ng Diyos, pero hindi sumusunod sa salita ng Diyos. In the face of temptations, we must recall properly God's Word and live according to these words. Ang ikatlo, Satan attempted to destroy allegiance and faithfulness to God. Tinangka niyang sirain ang katapatan o pagtatapat sa Diyos. Itong pagsubok laban sa pagtatapat sa Diyos. Anong sabi dito ng Panginoong Hesus nung siya ay tuksoin ng dyablo doon sa 4 na kabanata ng Mateo, 10 talata? Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoong mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglilingkuran." Away from me, Satan, sabi niya. For it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Satan wants to destroy our trust in God, our allegiance and faithfulness to Him, and transfer it to Him. Etong gusto ng diablo. Talikuran natin ang katapatan sa Diyos. Talikuran natin ang pagtatapat sa Kanya. Remember this. Things to know and to understand. Because through this, God will facilitate the way of escape to overcome temptation. The source of temptation is Satan. The scheme of his attacks consists of three things. He will always attempt or try to destroy our belief in God's Word, destroy our obedience to God, destroy our allegiance and faithfulness to God. Lahat ng uri ng tukso ay umuuwi sa pagnanasa ng diablo na mangyari ito sa ating mga buhay. Pero isang importanteng bagay pang kailangan nating malaman at maunawaan upang tayo makapanagumpay. The system in us that He targets. Ano yung taglay natin na siyang kanyang tinutudla? Meron siyang tinutudla eh. Balikan natin ang sinabi ni Santiago doon sa kanyang sulat. Sa unang kabanata, binasa ko ngayon ay yung talatang 13, pero itutuloy ko hanggang talatang 15. Etong nakatala, huwag sabihin ni numan na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso kahit sino. Ito yung kasunod nito. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumutubo at nag-uugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala.
kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Ano yung nasa sa atin na tinutudla o tinatarget ng Diablo? We have seen the source of temptation, the scheme of his attacks. Now, the system in us that he targets. Ano yan? Tinutudla niya yung makasalanang kalikasan ng tao. Our sinful nature. Ano ito? Para maintindihan natin, basahin pa natin ang isang sinulat naman ni Apostol Juan dito sa kanyang unang sulat. Sa unang Juan, 2 kabanata, itong tagubilin sa talatang 15 hanggang 17. Ang sabi niya, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinatarget ng Diablo ay yung likas na sangkap ng ating pagkatao, na sa kabila nang ang marami sa atin ay binago na ng Panginoon at naging mananampalataya, pilit na ginigising ng Diablo, tinutudla yung tinatawag na makasalanang kalikasan. Ito yung hinihila, inaakay tungo sa paggawa ng kasamaan at ng kasalanan. Ano yung mga bagay na nakaugnay dito? 3 bagay. Yung nasa ng laman, sabi. Yung nasa ng mga mata at ang pagiging palalo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and boastful pride of life. Ano yun? Pag sinabing lust of the flesh, yung nasa ng laman is the appetite for physical pleasure. Anything that satisfies us physically. Madalas iniuugnay yan sa immoralidad, sa bigay kasiyahan sa sexual na pandaman ng tao. Ang ginamit ng Diablo sa Panginoong Jesucristo, ang tinapay, ang bato, gawin mong tinapay para ma-satisfy yung physical appetite. Sa iba, talagang pagkain. Kaya nga sinabi, maging yung katakawan ay kasalanan. Sobrang nasain sa pagkain na maaaring hindi naman talagang kailangan ng ating pangangatawan. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Ang pagiging sakim sa mga material na bagay, sa kayamanan. Kaya nga, dinala siya dun sa kabundukan upang ipakitang mga karangyaan ng mundo, ang kaharian, at inihain at inihapag sa kanya. At yan ang pinagsusumakitan ng maraming mga tao. Gagawa ng kahit ano, magkamal lang ng maraming mga kayamanan, ng salapi, ng mga kasangkapan, at ang kapalaluan sa buhay. Kaya nga, ang sabi ng Diablo sa kanya, dinala siya sa taluktok ng templo, o magpatihulog ka. Sasaluin ka ng mga anghel. Ha? E di, sisikat ka. Tatanyag ka. Titingalain ka. That is pride of life. Self-love and self-centeredness. Nakaukol ang pansin sa sarili, sa katanyagan, sa kasikatan, sa pagkakaroon ng kapangyarihan, higit sa kanginuman sa kapwa-tao. Anong kapalit? For what? In exchange of what? In exchange for belief in God's word. In exchange for obedience to God. In exchange for faithfulness to God. If we give up all of this, that's the only way we can satisfy
the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung tinutudla ng Diablo sa atin. Kaya nga, mga kaibigan, mag-ingat tayo. Baka akalain natin na dahil nakatayo tayo ay hindi tayo mabubuwal. Maging mga kapwa mananampalataya ko. Ito na ang pinakamatindi na maaaring pagdaan ng pagsubok. Maging ng isang mananampalataya ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Beware! Mag-iingat. Kaya nga, ibinigay sa atin ang salita ng Diyos. Kung kayo dadaan sa isang kalsada at makakita kayo ng isang gate at merong nakalagay doon, beware of dogs, they bite. Maglalakas loob ka ba na lalapit ng ganun na lang doon sa gate upang ito'y pagtangkaan na buksan? Ay baka sagpangin ka ng aso. Mag-iingat ka. Ito yung ginawa ng Diyos para sa atin. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, siya mismo ang dumaan sa mga ito upang sa ganon maging isang kaalaman at aral sa atin. At makita natin na ang tagumpay ay sa pamamagitan lamang niya. How are we to respond then? Just like Christ. Kung papaanong tumugon ang Panginoong Hesukristo. Kanyang sinansala, tinanggihan ang lahat ng paanyaya, ang lahat ng panlilinlang, ang lahat ng panunukso ng Diablo. Nanatili siyang nagtiwala sa salita ng Diyos. Nanatili siyang sumunod sa Diyos. Kanyang tinanggihan ng Diablo, nanatili siyang nagtatapat sa Diyos. Itong sinabi doon sa unang sulat ni Pedro. Sa unang Pedro, 5 kabanata, talatang 6 hanggang 11, na may kaugnayan sa gawa ng Diablo. Chapter 5, verse 6 hanggang 11, ang sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ang magmamalasakit sa inyo. Cast your cares on Him because He cares for you. Verse 8, maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos, na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon na di matitidag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanyang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Refuse all of these temptations. Understand that there are 3 things that the devil wants you to do. He wants you to stop believing in God's word and start believing in His lies. He wants you to stop obeying God and follow what the devil himself tells you to do. He wants you to give up your allegiance to God and transfer it to Him, the devil.
James says it in another way. Sa isang ibang kaparaanan, ito naman ang sinabi ni Santiago patungkol dito. Sa 4 na kabanata, talatang 4 hanggang 10. Ang sabi niya sa kanyang sulat, upang sila'y balaan, na maaaring sila ay lumilisya at nagpapasimula na makipagkaibigan sa mundo o sumunod sa pag-aakay sa kanila sa kamunduhan. Ang sabi niya dito, Santiago 4 na kabanata, talatang 4 hanggang 10. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit, higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bagong isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Sin has become so trivial so many people. A lot of people just make fun about it. It has become so normal and ordinary. They have failed to realize that they are under the greatest trial of all, temptation. And when we give in to temptation, it becomes sin. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, God provides a way. This is God's way of escape from temptation. To know and understand it. To realize from whom it comes from. To know His ways. What is He up to? What is He after? And to know how He targets us. And as we respond like the Lord Jesus Christ, God will work things out for our good according to His good purpose. Nawa, huwag tayong magapi nitong pinakamatinding pagsubok na ito. Magkaroon tayo ng pagkamulat. Ang tinitingnan na lang nating pagsubok madalas yung nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi natin napapansin yung nangyayari sa ating mga kalooban. Mag-ingat tayo. At tayo'y mga tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo'y magpasalamat. Panginoong Diyos na dakila, maraming salamat po. Maraming pagkakataon, hindi na nga namin napapansin. Akala namin ay normal na lang. Meron palang matinding pagsubok na aming pinagdaraanan. Ang nakikita namin ay yung nasa kapaligiran. Ang nabibigyan namin ng pansin ay ang mga bagay na akala namin ay makakasira sa aming mga pisikal at material na pamumuhay. Ang mga bagyo, ang mga sakit, ang mga kahirapan, ang mga lindol, ang mga kaguluhan. Oo, dapat naming bigyan ng pansin, pero huwag nawa na hindi namin mapansin na meron palang nangyayari na isang peligrosong panlilin lang sa amin. Ang panunukso ng diablo. Aming Diyos, tulungan mo po kami upang sa ganon kami yumakap ng mahigpit
at manangan sa mga bagay na gusto ng Diablo na sirain ang aming paniniwala sa iyong mga salita, ang aming pagsunod sa iyong mga kalooban at mga ipinag-uutos, at ang aming pagtatapat sa iyo bilang aming Diyos. Salamat po, Panginoon, at sapat ang iyong kapangyarihan upang sa ganon kami ay maitawid sa anumang panunukso ng aming kaaway. O Diyos, tulungan mo po kami na tumanggi sa anumang paanyaya sa pagkakasala. Magpasakop kami sa iyo upang kami ay iwanan ng kalaban. Salamat po, O Diyos, dahil sa aming tagumpay, ang ipinangako mo naman ay ang kalwalhatian. Sa lahat ng ito, aming Panginoon, pinupuri ka namin. Tulungan mo po kami, O Diyos, araw-araw na aming pong pagtibayin ang aming pananampalataya, ang aming pag-ibig sa iyo, na aming bigyan ng pansin ang pagsunod sa iyong mga kalooban upang hindi magkaroon ng puwang ang pagsuway sa iyo, aming Panginoon. Salamat po, aming dakilang Diyos. Pinupuri ka namin. Ito ang aming dalangin. Kalaki pa kaming pasalamat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang araw po at pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos.